Sama-sama tayong magiging Saksi! Tila hindi na nakasasabay sa nagbabagong klima ang mga flood control projects sa bansa. Ayon po yan mismo kay Pangulong Bongbong Marcos na bumisita sa mga probinsya ng Quezon at Rizal ngayong araw. Bukod sa mga pinsala sa agrikultura at ari-arian, maraming buhay din ang nawala na ayon sa PNP ay umakyat na sa mahigit 30. Saksi, si Ivan Mayrina. Ang malawakang pagbaha na nakaapekto sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. 34 na buhay na ang kinitil. Base sa nakalap na datos ng Philippine National Police, pinakamarami dyan ang dahil sa pagkalunod na nasa 22. 6 naman ang natabunan ng landslide. Ang probinsya ng Quezon na bahagi ng Calabarzon ang sinadya ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Sa bayan ng Mauban, nagpa-briefing ang Pangulo sa sitwasyon. Isang mauban sa mga sinalanta sa Quezon, kasama ang bayan ng Agdangan at Polillo. Sabi ng Pangulo, tila hindi na raw nakakasabay ang flood control system sa bansa sa mas malalakas sa bagyo at mas matataas ang bahang dulot ng nagbabagong klima. All our flood control projects are projects that are in response to yung mga flooding noon. Bago na nagbago Number one, yung dagat na, umakyat na Gumulong na ang relief operation sa mga naapektuhan. Pero pinaghahanda na rin ng Pangulo ang mga LGU dahil simula pa lang anya ito ng mga bagyo ngayong taon. This is the first typhoon sa La Nina. Mahaba pa to. So we have to prepare for that. Sunod na sinilip ng Pangulo ang sitwasyon sa Rizal Province sa bahagi rin ng Calabarzon. Nasalanta dito ang mga bayan ng San Mateo, Cainta, Tanay at Montalban na apektado raw ng pag-apaw ng Marikina River. Narito po ang GMA Integrated News sa San Mateo Elementary School sa San Mateo, Rizal. Isa sa pinagupit na mga pagbaha nitong mga nakaraang araw. At narito po si Pangulong Bongbong Marcos para personal na mag-abot ng ayuda sa ilan ng mga apektadong residente dito sa San Mateo. 2 linggo nakakaraan ng pangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Upper Wawa Dam Project, isang flood control at water impounding project na makakatulong dapat sa pagkontrol ng baha sa Marikina at Rizal. It was empty and it would take 6 months for them to fill it up. Can we show it? As of now po, with the 2 days rain, it's almost filled up. 6 months supposedly, but not in 2 days. Just imagine kung wala yan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Bago sa saksi, isang bangkay na lalaki ang natagpuang palutang-lutang sa Navotas River. Ang biktima nakipagkarera umano sa paglangoy. Saksi, si Von Aquino, exclusive. Mag-alas 8 ng umaga kanina nang iahon ng Navotas City Bureau of Fire Protection Special Rescue Force ang bangkay na ito mula sa Navotas River na sakop ng barangay Bangkulasi. Medyo bloated na rin nung nakuha ng mga SRF natin, mga bombero po natin. Ayon sa mga responder natin, nahirapan sila kasi nga bumigat na yung biktima. Ginamitan nila ito ng lubid at saka nila hinila mula doon sa gilid ng ilog. Ayon sa barangay, 2 bata ang nakakita umano sa bangkay na palutang-lutang kaninang alas 6 ng umaga. Sabi nila, kuya parang may bangkay doon, parang tao. Kaya lang di sila sigurado. Tapos may dumaan din po na nagmagandang loob, sinilip. Akala po, nakita po talaga nila na tao na nakabaliktad po. Tapos tinalon po. Tapos nung kinuha po, papunta po dito sa Bangkulasi. Ang biktima kinilalang si Ernesto Oprenario Jr., 26 years old, na taga-barangay Longos, Malabon City pala. Ayon sa ama ni Ernesto, dito raw tumalon yung kanyang anak at yung kanyang kaibigan para magpaligsahan sa paglangoy nung gabi nung Martes. Pero sa kasawiang palad, hindi na nga nila nakita si Ernesto matapos itong malunod. Ang sabi lang niya, pa, punta ko labasan. Yun lang. Puro na kayo. Nakaligtas naman daw ang kaibigan ng biktima. Sinubukan pa raw ng kanyang ama na lumusong sa ilog para hanapin siya pero pinigilan na siya ng mga kapitbahay. Nilosong ko, sabi nila, tay, wag ka na kayo, hindi ko pa siguro nun, na, wala akong magawa. Sakit sa akin. Naulila ni Ernesto ang maglilimang taong gulang ng anak na hiling ng kanyang ama ay mabigyan sana ng tulong.
Isa pang bangkay ang natagpuan at niretrieve mula sa ilog bandang 4:40 p.m. kahapon nang makita itong palutang-lutang sa ilalim ng Tanyong Bridge. Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Bulacan at Pangasinan. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente para maitawid ang mga pang-araw-araw na gawain. Saksi, si June Veneracion. Sa taas ng baha, sa ikalawang palapag ng kanilang bahay na nananatili si Lola Milagros at kanyang mga apo sa barangay Talibaeo sa Calasiao, Pangasinan. Ang baha sa baba malalim, kaya hindi kami makalabas. Nandito kami sa taas, dito kami nagluluto sa taas. Umapaw naman ang Payas Creek na nagpabaha hanggang binti sa barangay Anolid sa Mangaldan, Pangasinan. 2 araw na ring baha sa gilid ng ilog sa barangay Poblasyon, Lingayen, Pangasinan. Kaya nakapatong sa mga upuan ang gamit ng mga residente. Halos 100 milyong piso na ang pinsala ng masamang panahon sa agrikultura at infrastruktura sa probinsya. Sa Kalumpit, Bulacan, hindi pa rin humuhupa ang bahang iniwan ng bagyong Karina at Habagat. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente na hindi lang mga gamit ang itinaas. Pati mga alagang manok inilagay sa bubong. Nilalagay po minsan, pagka malulunod sila ron, hindi po sila makakapanginain. Kaya po nilalagay po namin, binubuhat namin dyan. Tapos paparabulan na lang po namin sa ibabaw ng pagkain. Kung meron kang sasakyan, dugi ka rito. Kaya ang iba, bangka ang nakaparada sa bahay. Nung nabili namin to, bali 7,000. Yun. Kita mo, 7,000 to ilang taon na to. Siguro mga nasa 9 years na. Sulit na sulit na. Sulit na. Walang sinino ang baha kahit mga taga-private subdivision. Kung sa mga nakaraang pagbaha, meron pang lupang makikita sa kanilang lugar. Ngayon, puro tubig na. Hirap siya na na-instruction na gawin na nakakapagtrabaho ng maayos. Dahil hirap ang mga sasakyan sa taas ng baha, pati lawn tractor ginagamit na para masakyan ng mga residente. Yun man lang makatulong po sa kanila sa paglabas-pasok. Nasa mahigit 127,000 ang apektadong residente sa Kalumpit. Sa ngayon po, halos lahat talagang lumubog. 29 barangay. Lalo na yung mga subdivision ngayon. Ito po, medyo matagal. Kasi nga, kasabay ng high tide. Yung high tide, nandiyan na talaga yan eh. Dahil catch basin ng bayan ng Kalumpit, naging parte na ng buhay ng mga taga rito ang baha. Palayan talaga itong aming kinatatayuan, pero kita nyo naman ngayon, naging instant na swimming pool para sa mga bata at iba pang residente nitong barangay Sapang Bayan dito sa Kalumpit, Bulacan. Epekto ito ng mga matinding pag-ulan na sinabayan pa ng high tide at pagpapakawala ng tubig ng 2 dam, yung Ipo Dam at Bustos Dam. Kaya yung mga taga rito, tingnan nyo naman, meron silang bagong libangan. Sa bayan naman ng Hagonoy, sa gitna ng baha, natuloy pa rin ang prosesyon para sa piyesta sa lugar. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. All systems go na ang balik eskwela para sa bagong school year sa Lunes. Pero mahigit 700 paaralan ang hindi magbubukas ng klase. Kung di kasi nalubog sa baha, ginagamit na evacuation center ang eskwelahan. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Yan ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Education. Gate ng Pangulo sa kabila na naging pagbaha. Nais niyang matuloy ang pagbubukas ng klase sa Lunes basta kaya. Pero ipauubayan niya sa lokal na pamahalaan at sa mga mismong paaralan ang huling pasya. Ang sabi naman ni Education Secretary Sani Angara, gusto natin makabalik talaga sa July 29. No? Pero talaga, yung iba hindi talaga kakayanin. Sa lungsod ng Valenzuela, 40 paaralan ang apektado ng malawakang pagbaha na dala ng bagyong Karina at Habagat. Ang ibang eskwelahan naman, ginagamit na evacuation center. Ang Malinta Elementary School halimbawa, 8 classroom ang okupado ng evacuees na umaabot sa 150 na individual. Kaya imbes na sa Lunes, iniurong sa August 5 ang school opening sa Valenzuela. Gayon din sa Marikina City dahil nagsisilbi ring temporary shelter ang karamihan sa kanilang mga public school.
Sa datos ng DepEd, 324 na eskwelahan ang ginagamit na evacuation center ngayon sa iba't ibang panig ng bansa. Ang ilang paaralan naman nalubog sa baha tulad ng public school na ito sa Sarat, Ilocos Norte, Libertad National High School sa Abulug, Cagayan, at Kagisikan Elementary School sa Calapan Oriental, Mindoro, na umabot pa sa 6 na talampakan ng baha. Ayon kay Secretary Angara, hindi bababa sa 70 eskwelahan ang may damage pero asahang tataas pa ang bilang na ito. On the whole, so far, ang report sa amin is ang severely damaged talaga yung NCR, yung Region 4A, Calabarzon, saka yung, well, it seems Region 3 din because we have 400 schools that will open after July 29. Kabilang sa mga nagsuspinde na ng pagbubukas ng klase sa Lunes ang Malabon. Iuurong ito sa July 31, araw ng Miyerkules. Patuloy ang assessment ng DepEd sa damage sa mga paaralan na sa inisyal na pagtaya umaabot na sa 630 million pesos. Paalala ng DepEd, hindi dapat maantala ang mga pagbubukas ng klase sa July 29 sa maraming eskwelahan. So yung may kaya, sana pumasok na sila because the learning loss is very real. And yun nga, number 1, isa tayo sa pinakamaraming namimiss na klase sa buong mundo. Halos 18.4 million ang naka-enroll sa school year 2024 to 2025. Kabilang ditong elementary, junior at senior high at ang NASA Alternative Learning System o ALS. Pinirmahan na rin ang Implementing Rules and Regulations o IRR para sa Expanded Career Progression System ng mga guro sa public school. Layo nito ang professional development at career advancement ng mga public school teacher. Sa ilalim ng IRR, kasama na sa classroom teaching career line ang mga dagdag na teaching position. Kabilang na rito ang Teacher 4, Teacher 5, Teacher 6, Teacher 7 at Master Teacher 5. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Hindi pa masimula ng pagkuha ng kargang langis ng lumubog na oil tanker sa Bataan dahil sa sama ng panahon. Sakaling magka-oil spill, pinangangambahang umabot ito hanggang Metro Manila. Saksi si John Consulta. Oil sheen o oil slick pa lang ang nakikita ng Philippine Coast Guard sa dagat na sakop ng Limay, Bataan, kung saan lumubog ang oil tanker na MT Terra Nova. Pero nais nilang maagapan ang posibleng pagtagas ng langis na laman ng tanker. Ang mga gagamiting equipment para sa misyong ito, inihanda na ng mga tauhan ng Coast Guard Bataan. Ipangaharang sa posibleng pagkalat ng langis ang oil spill boom. Ito nga yung private salvage company na tutulak ngayon sa bahagi ng karagatan ng Limay, Bataan kung saan lumubog itong MV Terra Nova. Ayon sa Philippine Coast Guard, itong grupong ito ang siyang gagamitin para sipsipin ang 1.4 million na litrong industrial oil na nakarga nitong MV Terra Nova. At sa oras na masipsip ito, ito ay kakarga naman, lalagay dito sa mga plastic containers na ito para talaga namang maalis sa peligro itong karagatan ng Bataan. Sinimulan na ng Coast Guard ang pag-usuri sa tubig sa paligid ng lumubog na tanker. Pero dahil sa sama ng panahon, hindi nasimulan ang siphoning o pagkuha ng langis mula sa tanker. Pangamba ng Coast Guard, kung mangyari ang oil spill, baka abutin ang Metro Manila at mga kalapit na lugar. Hanggang Paranaque, Nabotas, itong Manila, Bulacan, saka Pampanga. So we are coordinating with the local government units of these areas. Plus, dinispatcha natin yung mga personnel natin para monitor. Okay? Kumuha naman ng water sample ang Pendro EMB sa mga coastal area sa Limay at Mariveles para alamin kung inabot na sila ng langis. Nakwe-question naman ngayon kung sino nga ba ang dapat magpasya kung tutuloy sa paglayag ang mga barko. Nauna lang sinabi ng Port Naga Ship Management, may-ari ng MT Terra Nova, na pinigilan ng Coast Guard ang paglalayag ng barko noong July 22 pero pinayagan din kinabukasan ng gabi. Ang tinatanong mo namin kung siyempre magagaling ang go signal sa Coast Guard ay sa PPA, Philippine Port Authority, hindi ko namin yun ma-clear kung pinayagan. Pero alam mo namin kahit na nasa discretion pa rin ng kapitan. Nakipagpulong na sa Coast Guard ang may-ari ng barko para sa plano at timeline ng paghigop ng langis. Ang goal po natin ay zero oil spill. Just in case po na worst comes to worst na kung talagang mangyari po,
ay nakahanda naman po tayo lahat. Nakakasa po ang ating mga equipment at yung ibang equipment na wala dito sa Pilipinas ay mga na-request na rin po natin sa ibang bansa. Ipinagbawal naman muna ng LGU ang pangingisda sa lugar. Sa pakipagtulungan po ng mga barangay captains natin, siyempre po nagpe-prepare din po ng mga tulong. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.